Labis-labis na nababagabag itong si Gabriel. Hindi lang sa kanyang konsensya, no? Dahil nasaktan niya ang loob nitong si Rosel. Nalilito rin siya na ito bang pagtingin ko sa babaeng ito ay para kung sino siya talaga. O baka pinipilit kong paniwalaan sarili ko na siya yung asawa ko. Since yung puso naman ng asawa ko ay nandun sa loob ng kanyang katawan. Pero si Rosel ay hindi ito matanggap. Kaya nagkaroon ng pagkakataon na si Gabriel ay nagmuni-muni para tanungin ang kanyang sarili kung ano ba talaga ang tunay niyang nararamdaman. At ano nga bang tunay niyang nararamdaman at ano ang kanyang mauunawaan. At ano rin ang gagawin ni Rosel. Tapusin na po natin ang kwento natin na pinamagatang Pintig. Anak! Gumising ka na! Papasok ka pa sa trabaho mo! Ma, bukas po yung pinto. Tuloy po kayo. Rosel, hindi ka pa bababangon? Malilate ka na sa trabaho. Hindi po ako papasok ngayon. Pero bakit? 4 na araw ka nang absent sa trabaho mo. Baka naman masibak ka na niyan. Ayos lang po sa akin na matanggal ako sa trabaho. Anak, sa totoo lang, matagal na kitang gustong tanungin kung may problema ka ba. Kaso hindi ka makausap. Palagi kang nagkukulong dito sa kwarto mo simula nung umabsent ka. Ano bang nangyayari? Nag-away ba kayo ni Gabriel? Hindi naman po. Pero ma, sa tuwing magkasama kami, hindi ko maiwasang mahalin siya. Ang buong akala ko mahal din niya ako, pero ma, nitong nakaraang araw lang, nabuking ko siya na kaya lang niya ako mahal kasi nakikita niya sa akin si Monica. Ma, ayokong mahalin lang niya ako nang dahil nasa akin ang puso ng asawa niya. Kung ganon, anong plano mo ngayon? Kailangan ko nang iwasan si Gabriel kasi kung patuloy lang kaming magkikita at magkakasama, lalo lang akong masasaktan. Magre-resign na rin po ako sa trabaho ko nang sa ganon. Hindi na rin umasa si Gabriel na babalik pa ako sa kanya. Sandali lang. Bubuksan ko na ang gate. Magandang umaga po. Ikaw pala, Mr. Lopez. Pasensya ka na kung hindi na kita papapasukin sa loob, ha? Kasi aalis na rin ako para mamalengke. Wala po ba si Rosel sa loob? Nandun siya sa kwarto niya. Pero nagbilin siya sa akin na ayaw ka raw niyang kausapin. Kung yung tungkol ho sa sinabi ko sa kanya nung nakaraan... Nakapagdesisyon na ang anak ko na tatapusin niya ang anumang komunikasyon sa inyong dalawa. Magre-resign na rin siya sa trabaho niya, sa opisina niyo. Sorry ho, Aling Erlinda. Nagkamali po ako ng sinabi sa kanya. Hindi yun ang gusto kong ipahiwatig sa kanya. Mr. Lopez, sobrang nasaktan si Rosel sa sinabi mo sa kanya. Mahal ka niya. Pero ayaw niyang mahalin mo siya nang dahil lamang nasa kanya ang puso ng asawa mo. Naiintindihan ko po yun, Aling Erlinda. Maniwala po kayo sa akin. Mahal ko po si Rosel. Hindi dahil sa nakikita ko sa kanya si Monica. Mahal ko po ang anak niyo bilang siya. Ilang beses ko pong sinuri ang nararamdaman ko at nasisiguro ko pong tama po ako. Mahal ko po ang anak niyo. Mahal ko si Rosel. At handa po akong gawin ng lahat. Maging masaya lamang siya sa piling ko. Maniwala po kayo sa akin.
naniniwala na ako sa sinasabi mo. Pakiusap. Hayaan niyo po sana akong makausap si Rosel. Nagmamakaawa po ko sa inyo. O sige, halika, pumasok ka. Ma, bakit niyo po ako pinababa? Gabriel. Maiwan ko na kayong dalawa ha, mamamalengke pa ako. Mag-usap na kayong dalawa nang sa ganun pareho kayong maliwanagan at magkaayos na. Salamat ho, Aling Erlinda. Mag-iingat ho kayo. Umalis na ang mama mo, Rosel. Bakit ka ba nandito? Dahil sobra mo na akong pinag-aalala. 4 na araw ka nang hindi pumapasok sa trabaho mo. Alam ko ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. I'm sorry. Nagpasya na akong iwasan ka. Pero bakit? Alam mo ang dahilan. Aaminin ko sa'yo, Gabriel. Natatakot ako na umabot pa sa tuktok ang pagmamahal ko sa'yo. Kaya hanggat maaga pa, pipigilan ko na. Bakit ka ba natatakot na mahalin ako? Kasi alam kong hindi mo ako kayang mahalin. Kasi mananatili lang ako sa alala ng asawa mo. Rosel, patawarin mo ako kung naihahalin tulad kita palagi sa namatay kong asawa. Hindi ko gustong saktan ka. Magfa-file na ako ng resignation bukas. Wag! Buo na ang desisyon ko. Maghahanap na lang ako ng ibang trabaho. Kailangan kong mawala na sa buhay mo para hindi na ako masaktan. Matatanggap ko na mag-resign ka sa trabaho mo. Pero hindi ko matatanggap na mawala ka sa buhay ko. Bakit ba, Gabriel? Dahil tingin ko mahal na rin kita. Hindi bilang si Monica, kundi bilang si Rosel. Hindi ako naniniwala sa'yo. Maniwala ka. Please, Rosel. Huwag kang umalis sa buhay ko. Paano mo mapapatunayan sa akin na nakamove on ka na sa pagkawala ni Monica? Anong kasiguraduhan ko na ako na talaga ang mahal mo? Handa akong patunayan yun sa'yo, Rosel. Sir Gabriel, please, huwag mo ko yakapin. Nakapag-decide na nga ako. Kahit na lumuhod pa ako sa harap mo, hindi magbabago ang isip mo. Gabriel, please, tumayo ka. Huwag kang lumuhod. Rosel, please tell me. Ano ba ang dapat kong gawin para wag ka nang umalis sa buhay ko? Just tell me, and I'll do everything. Okay lang sa akin kahit na magmukha pa akong tanga. Mas gugustuhin ko na yon at mamalimos ng pag-ibig sa'yo kesa mamatay akong nag-iisa. Gabriel. Siguro si Monica ang bumuo ng puso ko nun. Pero ikaw na ang bumubuo ng pagkatao ko. Binigyan mo ng bagong kahulugan ang buhay ko. And you came at a time when everything seemed dark. Tinanggal mo lahat ng sakit na nararamdaman sa pagkawala ni Monica. At higit sa lahat, Rosel, you gave my heart a new home. In other words, I can't live without you. Ikaw na ang buhay ko. I can't afford to lose you, Rosel. Kung pati ikaw mawawala pa sa akin, baka hindi ko na talaga kayanin. Ikamamatay ko yun. Gabriel. I'll promise you, I'll always love you, Rosel. Just say to me that you won't leave me anymore. Oo, Gabriel. I won't leave you anymore. Because I love you too. Sa bawat araw, ang puso raw natin ay lumilikha ng sapat na enerhiya para
bigyan ng kapangyarihan ang isang maliit na truck. 30 kilometers. Kung tutuusin mo, sa isang buong lifetime, ang katumbas niyan ay parang nagmaneho ka mula sa planeta natin papunta sa buwan at pabalik pa. Totoo daw na ang mga pintig ng puso ng mga mangingibig, ng mga magkakasintahan, na kapag sila raw ay nagtitigan, ay minsan nagsasabay. Corny man pakinggan, pero may siyensya daw sa likod niyan. Merong 20 segundo ang ating katawan. 2 segundo lang ang kinakailangan para ang dugo ay ihatid sa bawat cell ng ating katawan. Pero 2 puso lang ang kailangan para sabihin